Ang mensahe na pinamagatan ko pong maturity in God's ministry. Maturity in God's ministry. Sisimulan ko po ang aking pagbasa sa verse number 1. Sundan po ninyo, unawain po ninyo, basahin po ninyo upang kayo po ay makasunod sa ating pong gagawing pangangaral. So, salamat po sa napakasarap na lunch. Salamat po Ma'am Juby sa pag-aasikaso kasamang ilang manggagawa. Ang inyo pong hospitality ay talagang lagi na-appreciate po namin. Even sa mga pagkakataon kami po ay hindi mangangaral, pag napunta po kami dito, napaka-hospitable ng church na ito. At ang Diyos na po ang bahalang magpala po sa inyo. Alright, handa na po ba kayo mga kapatid? Pinagpala po ba kayo kaninang umaga? Okay, purihin ang Panginoon. Salamat po. 1 Corinthians chapter 3, beginning verse number 1, And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos? But ministers by whom ye believed, even as the Lord God gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid a foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, this afternoon, we would like to again commit to you this preaching. Help me, O Lord, and empower me. Fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom. Guide me, O Lord. And please talk to your people and touch their hearts. Lord, sa iyo ko po buong pusong ipinagkakatiwalang aking sarili. I need you, O God. Kung wala ka, wala po akong magagawa. Kaya muli mo pong pagpalain ang gawain ito, particularly sa encouragement na nais po naming maibigay sa mga manggagawa mo na tunay na pinagpasyahan na sa puso po nila, ikaw ay paglingkuran. Salamat po una sa lahat sa pastor na manggagawang itinayo mo upang ang gawain ito ay pangunahan. May you continue to bless Pastor Emerson Cruz together with his family, and I pray that you will strengthen him, you will give him good health, wisdom sa lahat po ng kanyang mga pagmiministeryo. Ganon din po ang mga manggagawang tinawag mo dito po sa iglesyang ito. Salamat po sapagkat meron po kaming salita ng Diyos na po pwedeng maging batayan at pundasyon sa lahat ng mga bagay sa usapang espiritual. Nawadakilan Diyos, ang mensaheng ito ay maghatid po sa bawat isa po sa amin ng talagang kaisipan na kami po ay sumulong, umunlad, tumibay, tumatag at lumago sa aming buhay pagmiministeryo. Muli ko pong iniaalay sa iyo ang aking sarili, O Diyos. Gamitin mo po ako sa pagpapalang paraan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Maturity in God's Ministry. Alam nyo, sa title pa lang po natin, magkaka-idea na po kayo na ang naging problema po ng mga taga-Korinto ay maturity. Sila po ay mga tinukoy na carnal. Ang idea po ng carnal, sila po ay matatagal na, pero ang mga pag-uugali parang baguhan pa. Sila po yung mga masasabi nating mananampalataya na bumilang na po ng panahon, binigyan pa naman ng Panginoon ng mga saganang espiritual na kaloob, pero ang takbo ng kaisipan ay parang mga sanggol kay Kristo. Yun po ay makikita natin sa mga unang bahagi. Sa verse number 1, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual." Hindi ako wika makapagsalita sa inyo na kagaya ng spiritual. Alam nyo po, yun ang dapat maging aspiration po natin. Ang dapat po na maging desire po natin is to grow spiritually, na umangat tayo sa antas ng buhay bilang mga mananampalataya, sapagkat yung spirituality po, sa simpleng paglalarawan, ang spirituality o ang maturity po, ito po yung kalagayan ng isang Kristiyano na kung saan mas dominante na po ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay kaysa sa kanyang sariling kagustuhan, kaysa sa kanyang laman. Ito po yung estado ng ating pagkakristyano na Espiritu ng Diyos ang nasusunod at hindi ang ating mga sariling kagustuhan. Ang problema ng church sa Corinth, division. Sila po ay kanya-kanya. May mga nagsasabi, ako'y kay Pablo. Ang iba naman, ang wika nila, kami ay kay Apollos. Ito po ang isa sa itinuwid ni Apostol Pablo sa kanila. Ang sabi ni Apostol Pablo, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Mga lingkod ng Panginoon. So ito ang isang problema ng mga karnal na gawain. Imbis na magtulong-tulong, nagkakanya-kanya. Mga tinawag na manggagawa ng Panginoon, may I remind you this afternoon na wala po kayo sa contest, wala po kayo sa competition. Kayo po'y mga tinawag na manggagawa upang magkaroon ng kaisahan ng puso at magtulong-tulong sa gawain. Hindi kayo dapat maging dahilan ng pagkakabahabahagi at hindi kayo dapat nagkakabahabahagi. Amen? So division, one of the problem of many churches today, division, mga minamahal. Kapag ka ang division po ay hayag sa church, kapag ka ang division po ay nangyayari sa isang gawain, hadlang po ito sa paglago. Nakakahadlang sa paglago. Kahit sa bahagi po ng leader, magiging mahirap kapag ka ang miyembro, maging ang mga manggagawa ay magkakanya-kanya. Hindi lamang po division ang makikita niyong problema nito pong church sa Corinth, kundi disorderliness. Yung kawalan po ng kaayusan. Bakit? Sapagkat sila po is spiritually gifted, but the problem is, in spite of the fact that they are gifted, because of their carnality, nagpaligsahan, nagpagalingan, nagpahusayan, umabuso sa kung ano yung kanilang kakayahan. Isa sa danger ng gawain po, mga kapatid, ay ang magkaroon ng miyembro na mayaman nga, pero palalo naman. Napakadelikado po niyan. May kakayahan nga, pero mapagmalaki naman. So kahit na ikaw ay talented, kahit na ikaw ay gifted, kahit na ikaw ay well-off, kahit na sabihin po natin na ikaw ay potensyal, pero kapag ka ikaw ay karnal, malaking problema yan. Kaya nga sinasabi ko po, napakaganda na bigyan natin ng emphasis ngayong hapong ito sa inyong full-time worker Sunday, ang importansya po ng maturity in God's ministry. Amen? Yung pong masasabi nating espiritualidad, yung pong kalaguan sa usapan ng ministeryo. Ilang mga bagay po ang magandang ating tingnan dito po sa ating pong magiging mensahe. Una, the importance of acknowledging the owner of the ministry. Acknowledge the owner of the ministry. Isang dapat maging established sa atin po ay kung kanino bang ministeryo ang pinag-uusapan natin. Kasi itong mga ito, ang naging pag-uugali nila, kay Pablo kami, kay Apollos kami. Ang tanong, sila ba ang may-ari ng ministry?
Ang gawain ba, kung tutusin, gawain ni Pablo? Gawain po ba ito ni Apollos? Kung bakit kami po nakita namin, na-realize po namin na kami dapat magkapit-kapit sa gawain kasi naniniwala kami, puro kami manggagawa lamang, pero ang Diyos ang may-ari ng gawain. Amen? So, yun ang rason kung bakit po si Pastor Joey Sauco, si Manong Boots, Pastor Dong, si Doc Emerson, di ba? Pastor Caloy Darlucio, kami pong mga nagkakasama-sama, kami po ay nagkaroon ng konsepto na kailangan pong i-encourage namin ang isa't isa, kaya complementing po ang takbo namin sa ministry, malaki pong naitutulong ng inyong pastor sa mga ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon sa amin, and I believe, ang damdamin po namin, pare-pareho po, sapagkat isang bagay ang nakatatak sa isip namin na ang ministry na pinag-uusapan natin when we consider the owner of the ministry is God. Hindi yung parang kami ang hari. Hindi po namin tinitingnan na amin ang gawain. Gawain ito ng Diyos. Members, gusto ko pong ipaalala sa inyong lahat na ang gawain po na inyong kinabibilangan, na ang gawain ito na inyong ginagalawan, ay hindi po basta gawain ng inyong pastor. Ito po'y gawaing pag-aari ng Diyos. Amen? Kung pag-uusapan pundasyon, ang Diyos ang pundasyon. Kung pag-uusapan founder, ang Diyos ang founder. Ang gawain po ay gawain ng Panginoon. Kaya nga, importante para sa akin po na mapaalala sa bawat isa, manggagawa man o hindi, kung ikaw ay mananampalataya, sa usapang ministeryo, kung ikaw ay may maturity, sa usapang gawain ng Panginoon, ang dapat na i-consider po natin ay ang pagkilala sa may-ari ng gawain. Okay? Acknowledge the owner of the ministry. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, dito po sa ating tinatalakay, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So neither is he that planted anything, neither he that watered it, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid a foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So yung pagkilala po, mga kapatid, yung pagkilala po sa owner ng ministry, ini-establish ko po sa inyo para ma-encourage ko ang bawat isa na talagang dapat lang yakapin ang gawain ito. Dapat lang pahalagahan ng gawain ito. Dapat lang mahalin ang gawain ito. Sapagkat di mo pwedeng palabasin na mahal mo ang Diyos na hindi mo mamahalin ang gawain. Hindi mo po pwedeng palabasin na mahal mo ang Diyos na pababayaan mo ang ministeryo. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang gawain. Amen? Acknowledge the owner of the ministry. Second, appreciate the opportunity. Di ba? Appreciate the opportunity. Una, acknowledge the owner. Second, appreciate the opportunity. So tayo, bawat isa ay binigyan ng Diyos ng oportunidad. Yung pong pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa atin. Yung pong pagkakapit sa atin sa isang katawan. Yung maging bahagi po tayo. And this afternoon, it is also good to be reminded, folks, that being a believer, for sure, binigyan ka ng Diyos ng kaloob upang ikaw ay magkaroon ng pagkakataon upang paglingkuran mo ang Panginoon. Sabi ko kay Doc Emerson, Pastor, isa tong church na ito, yung every time na nag-speak ako dito, o kaya kahit naka-attend lang sa gawain, alam nyo, ito walang halong bola po ito. Pag ako po napupunta dito sa gawain ito at kinukuha nyo po akong tagapagsalita, kaya masarap na habang nasa umpisa pa lang, nahandito na po kami. Kasi alam nyo po ba yung atmosphere? Sabi ko nga sa kanya, ang pakiramdam ko munting langit.
Ibig sabihin po, dama mo ang kalangitan, dama mo ang mga bagay na masasabi po nating nagbibigay ng idea sa usaping pang-Diyos, sapagkat yung solemnity, di ba? Yung masasabi nating dama talaga, lalo na po yung music ministry ninyo, ang laki-laking blessing ng music ministry ninyo. Ang sarap pakinggan. Hindi lang yung ganda ng boses eh. Talagang ang sarap pakinggan na damang-dama mo talaga yung Espiritu ng Diyos habang umaawit po kayo, nakapagmiministeryo po kayo. Ako personally, sa akin po, nakapagmiministeryo. Kaya kumbaga yung speaker, lalo pong nai-inspire. Lalo pong namomotivate mga kapatid. Diba? So, kaya sabi ko, isa ang gawain ito sa mayroong nakaka-bless na mga services, sapagkat ang service natin, hindi basta makaraos lang, ang service natin ay talagang naghahatid sa atin sa diwa ng langit, naghahatid sa atin sa mga masasabi nating konsepto o diwang espiritual, kaya ipagpatuloy po natin yan. Amen? Kaya noon si Brother Kenneth, yung lagi kong nakikita na nangangasiwa sa music ministry nyo, tapos ngayon nakikita ko na si Brother Gabe, di ba? Tapos yung mga tumutugtog dyan. At ang ibig ko pong sabihin, yun po yung mga pagkakataon na dapat, opportunity na dapat i-appreciate natin. Di ba? Yung bigyan ka ng pagkakataong makakanta. Diba? Katulad kanina, yung mga umawit kanina, yung this world is not our home. Diba? Yung bang pagka pinatatayo ka, kasi minsan ganito, no? Meron pong mga mananampalataya na kapag ka nabibigyan mo ng pagkakataon, para bang ikaw ang tatanaw ng utang na loob sa kanila. Ay, kung hindi ako tumayo, kung hindi ako ang gumawa, kung hindi ako ang nag-preach, kung hindi ako ang umawit, kung hindi ako ang, para bang kung hindi sa akin, mali. Ang dapat takbo ng isip natin, once na tayo po ay nakapaglingkod, ito po'y oportunidad na dapat i-appreciate natin sa Diyos. Sapagkat kung tutuusin po, sino ba ako? Sino po ba ang bawat isa sa atin? Kung tutuusin po, we are all unworthy, we are all undeserving, but praise God na binibigyan niya tayo ng pagkakataon. So appreciate the opportunity. Hindi po yung parang burden kapag tayo po ay maglilingkod. Dapat alam natin that the owner of the ministry is God. Therefore, it is an opportunity na tayo po ay makapaglingkod. And it is but right for us to appreciate every opportunity God is giving us. Amen? Yung bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon. Kaya kita nyo po kami, si Pastor Emerson, pagka ako po iniimbitahan niya, sobre, yung pagpapasalamat po niya. Pero ano po ang balik ko kay Pastor Emerson? Mas thank you, Pastor. Mas salamat. Mga members, pagka po sila'y lumalapit sa akin, dahil nagpapasalamat po sila doon sa pagmiministeryong ginawa ko sa kanila, yung pong magkaroon ako ng pagkakataong makapagministeryo sa kanila, oportunidad na ibinigay ng Panginoon sa akin, na na-appreciate ko, na ako'y nakapaglilingkod dahil po sa kanila. Amen? Alam niyo po, there is joy in serving Jesus. May kagalakan kapag tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Kaya gusto ko lang pong encourage, lalo at i-motivate ang music ministry nyo. Ang laking blessing po ninyo mga kapatid. Sapagkat isipin ko pa lang, for you na makakanta po ng ganyang kaayos na kanta, titiyakin ko po na kayo nagpa-practice, nagbibigay ng oras, dinidisiplina ang sarili, nakikika-operate, gumaganda ang gawain kapag tayo po ay mayroong kaisipan na pagka ako'y nakapaglingkod, ito'y pasasalamat na dapat ipahayag ko sa aking Panginoon. Amen? Yes. So una, acknowledge the honor. Pangalawa po, appreciate the opportunity. And then pangatlo po, abide with the objective. Abide with the objective. You should also know your objective. Ang usapang ministeryo po, ano ang objective natin sa ministry? Para maging bida tayo?
Ano po? Para tanawan tayo ng utang na loob? Ano po? Para palakpakan tayo? Ano ang objective natin? Para makitang maganda boses natin? Para makita nila na malaki tayo magbigay? Our objective sa usapang ministry is to always glorify our God. Yes. Let this ministry glorify the Lord. Amen? Give glory unto God. Kaya nga, mga kapatid, lagi kong sinasabi to kay Doc Emerson, isa ang church na ito na kapag ka po talaga ako ay nag-speak, talagang, kumbaga, very humbling sa akin. It is an honor na makapagministeryo sa gawaing katulad nito. Pero humbling kasi tinitingnan ko po na hindi ako karapat-dapat. But I praise God na binibigyan niya ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa gawaing katulad nito. And I know na hindi po magaan ang mga naging sakripisyo, ang mga effort na ginawa po ng ating mahal na Pastor Mercado na ipinagpapatuloy ngayon ng pastor. Bakit po? Sapagkat sila po ay hindi magkakompetensya, sila po ay magka-team sa usapan ng gawain ng Panginoon at ang objective ni Pastor Mercado, ang objective ni Doc Emerson, pareho po ang maluwalhati ang Diyos sa gawain. Alam niyo po, mahihirapan ng choir kapag ka nasingitan niya ng kaya sumali dahil ang ganda-ganda ng boses ko, ako ang magpapaganda ng choir na to. Kundi sa akin, hindi gaganda ang blending. Yung mga ganon. Mga kapatid, kung gano'n ang magiging kaisipan ng mga magmiministeryo, hindi pagpapalain ng Diyos eh. Alam niyo kung bakit? God resisted the proud. Oho, mas nakaka-bless yung hindi gano'ng kaganda boses pero ang ganda ng puso. Kaysa doon sa ang ganda-ganda nga ng boses, pero siya naman ang nakikita mo. Diba? May talent nga, pero siya naman ang kumukuha ng glory. Mga kapatid, sa usapang ministeryo, walang iba na dapat mabigyan ng kapurihan, karangalan, kalwalatian, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Amen? Yes. My commitment is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Kasi kung tutuusin po, hindi nyo man paniwalaan, may inferiority complex po ako eh. Minsan nga, hindi lang inferiority, insecurity complex pa eh. Lalo na kapag tinitingnan ko po yung personality ko, tapos iniisip ko po, kumbaga kundi sa Diyos, matatakot akong humarap sa tao eh. Kung hindi sa Diyos, hindi po ako magkakaroon ng guts and courage na tumayo, lalo na po doon sa mga matataas, sa usapan pong tao, yung bang mga highly profiled na mga tao po yung kinikilala. Pero alam nyo po, pagka Diyos ang dala mo, pangalan ng Panginoon ang dala mo, wala kang katatakutan kahit sino pa sila. Yeah. And you know what? Ang kagandahan na nakikita mo ang kaliitan at kakulangan mo, ang nahahayag yung kagalingan at kalakihan ng Diyos. Huwag na wag ko kayong kaya maglilingkod dahil ang tingin nyo, ako ang karapat-dapat. Magaling ako, kaya ko. Mga kapatid, naway maglingkod tayo na ang ating pong objective ay ang lagi maparangalan, mapapurihan ng Panginoon. And please abide with that objective. Amen? Manatili tayo sa ganyang objective po natin. So, tatlong bagay po ang akin pong in-establish muli sa inyo. Una po, acknowledge the owner. Pag nag-usap tayo sa ministry, sino po may-ari ng ministry? Paano pag nasaktan ka sa sinabi ni pastor? Paano kapag medyo tinamaan ka ng preaching? Paano kung ang iniisip mo parang pinepersonal ka? Iiwanan mo na ang ministry? Na para bang yung kinatisuran mo? Na para bang yung nakasakit sa iyo? Yung para bang kapatid mo na hindi kumamay sa iyo? Na para bang yung mga nagsalita ng hindi maganda sa iyo? Para bang sila ang basis mo kung bakit ka nasa ministry? Be reminded, folks, that the reason why you are here because you believe that this ministry is God's ministry and God is the owner of the ministry. So there is no reason for us to leave this ministry knowing that this ministry is God's. Amen? Sa Diyos to eh. Kaya kahit nagkatampuhan kayo, huwag nyo idadamay ang ministry. Di ba? Minsan, may nakairingan kang kapatid. Minsan, nasaktan ka sa sinabi ni pastor. Ang dali mong mag-decide na iwanan ang gawain. Yan po ay karnalidad. Yan po ay immaturity. Sana mag-mature po tayo at lagi nating tingnan ang ministry ay ministry ng Diyos. Amen?
Pangalawa po, mga kapatid, na binigyan natin ng pansin, appreciate the opportunity. Pag ikaw ay binibigyan ng pagkakataong magpatotoo, oportunidad yan na dapat pasalamatan mo sa Panginoon. Pagka may project sa church na kailangang i-build sa usapang ministry, huwag mong tingnan burden. Opportunity ito na dapat pasalamatan sa Panginoon. Kapag ka ikaw ay itinayo bilang Bible study leader o kaya sa youth ministry, every opportunity dapat na-appreciate natin. And then, the objective, hindi para tayo maging bida, kundi para sa kadakilaan ng Panginoon. Amen? So kaya, tingnan nyo po dito sa ating teksto, sa 1 Corinthians chapter 3, mga kapatid. Ilang mga bagay. Number 1, the given privilege of God. Diba? The given privilege from God. Ito po yung masasabi nating pribilehiyo. Di ba naririnig natin yan? Isang dakilang pribilehyo po na makaawit para sa Panginoon. Isang dakilang pribilehyo po na makapangaral ng kanyang salita. Isang dakilang pribilehyo po na mailagay sa isang specificong gawain. Ang sabi po, mga kapatid, for we are laborers together with God. Hindi ba? Napakalaking privilege na tayo po'y piliin na isa sa kamanggagawa ng Panginoon. Hindi nga lang po ito full-time workers kundi lahat ng Kristiyano po, co-laborer. Kamanggagawa ng Panginoon. So, ito po ay given privilege. Pangalawa po, it is also good to consider the great partnership. Di ba? Una, the given privilege from God. Number 2, the great partnership with God. Kasi, for we are laborers together with God. Ibig sabihin sa partnership, higit kanino pa man, nakasama natin sa gawain, ang Diyos ang unang kapartner natin sa ministry. Kaya walang iwanan. Amen? Ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Ba't naman tayo? Ang dali nating magpasya. Dito po, may iwasan natin ang backsliding. Kapag ka alam po natin na sa ministry, ang kapartner po natin ay ang Panginoon. Siya ang pinakamasarap na kapartner sa gawain. Hindi nangiiwan, mga kapatid. The Apostle Paul, being a very effective and useful man of God, he experienced na iniwan po siya ng mga kasama niya sa ministry. 2 Timothy chapter 4, please. 2 Timothy chapter 4. Okay, sa verse number 10, for Demas hath forsaken me, having loved this present world. So naranasan po niya na si Demas, kung aaralin po natin sa ibang mga record, sa banal na kasulatan, kasama ni Pablo sa gawain. Isa sa kamanggagawa. But one day, easily, because of worldliness, because of the things of the world, he decided na iwanan si Apostle Pablo. Okay? Verse number 16, 2 Timothy chapter 4. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. So na-experience po niya na hindi lang iniwan ni Demas. He also experienced being forsaken by all. Diba? At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Pero ano po ang aking binibigyan ng diin sa partnership? Verse 17. Yes, may experience natin, dating kasama natin sa Bible study, iniwanan tayo. Dating kasama natin sa district Bible study, iniwan tayo. Dating full-time worker, tinalikuran ang gawain ng Panginoon. Pero alam niyo po, naranasan ni Pablo yan. Pero ang matindi kay Pablo, yung tibay ng kapartner na meron siya, na kahit na may Demas na iniwanan siya, kahit na may mga pagkakataong nagkaisa ang lahat na iniwanan siya, pero ang sabi niya sa verse number 17, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord shall deliver me from every evil work. Mga kapatid, the best partner in the ministry is God. Oh, yun po yun. Kaya wag namang ang tingin mo sa gawain, ay, yung kasama ko lagi sa special number, iniwan na ako, ayoko nang mag-special number. Diba? Yung kasama ko sa group sa soul winning, diba? Mga nag-alisa na sila kaya ayoko na rin.
Bago pa ang kahit sino, dapat ang ma-realize mo sa usapang ginagawa mo sa gawain ng Panginoon. Ang kapartner mo, Diyos. Ang maganda sa kapartner natin, hindi tayo iiwanan sa anumang sitwasyon. Kaya dapat, anuman ang mangyari, huwag kang tatalikod at huwag mo siyang iiwanan. Amen? Yes, the great privilege from God. Okay? The given privilege from God, the great partnership with God, and also the guiding principle of God. Alam nyo sa ministry, kaya hindi tayo dapat magpaligsahan kasi ang Diyos po, dinisenyo tayo na complementing. Kumbaga po mga kapatid, sa katawan, hindi dinisenyo ng Diyos na puro kamay. Kailangan po may paa. Kailangan po may bibig. Kailangan po may tenga. Sa usapang ministeryo, ganun po yan mga kapatid. Tayo po ay iba't ibang bahagi ng katawan na kinakailangang mag-function accordingly para maganda ang dating. Tingnan niyo po ang sabi ng Ephesians chapter 4, beginning verse number 11. Tuloy-tuloy po yan hanggang 17. Ephesians chapter 4, verses 11 to 17. Ang sabi po, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossing to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Verse 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted, that by which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto edifying of itself in love. Verse 17, this I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi tayo parang mga unbeliever. Maganda makita nyo po na sa usapang local church, kaya po may tagapangunang nilagay para mag-function tayo, maigay tayong lahat. At inilarawan po na sa ating paglago. Kasi ang sabi, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, mga kapatid. Diba? Ang gandang tingnan pagka po yung inilalarawan sa 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted, which every joint supplieth. Yung bang daloy, ang ganda. Pag nag-usap tayo sa music, meron ng in charge doon. Pag nag-usap tayo doon sa mga fellowship, meron ng mga in charge doon. Pagka nag-usap tayo sa ushering, meron na po. Yung bawat mga members nagpa-function accordingly. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na sa usapang ministeryo, makita nyo po yung given principle, the guiding principle. Hindi natin kailangan magpaligsahan dahil tayo po, bawat isa, kung gaganap po tayo. Mga kapatid, hindi tayo natatalo o nananalo sa isa't isa. Hindi ganun yan. Ang sabi po ng Bible, ikaw man ang naghasik, ikaw man ang nagdilig, ang Diyos ang nagbibigay kalaguan, and the guiding principle is this, na kung tayo raw po ay gaganap, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng gantimpala. So, it is also good to consider, dito po sa pinag-aaralan natin, the glorious prize from God. Diba? So, the given privilege of God, the great partnership with God, the guiding principle of God, and this time, the glorious prize from God. Ang sabi po mga kapatid, muli ng ating talata, sa verse number 6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid, na tayo po ay nandoon lagi sa kaisipan na huwag nating sayangin yung given privilege. Amen?
Huwag nating sasayangin yung mga pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ako po, ang nararanasan ko po sa buhay ko, as I minister, as I do the will of God in my life, hindi ako nakikipagpaligsahan kahit kanino eh. Kumbaga yung taglay ko nga pong espiritu, parang pag nakakakita po ko ng mga kapwa ko po pastor na pwede pong makabalikat sa gawain, mas gumaganda po. Kasi ang prinsipyo ko po, hindi ako humahanap ng kaaway sa ministry. Ang hinahanap ko po, kabalikat sa ministry. Ganon din po sa mga churches natin. Kung ikaw, imbis na magtulungan kayong mga magkakasama sa church, magpapaligsahan tayo, mag-iiringan tayo, magsisiraan tayo, disadvantage po yan mga kapatid. Samantalang ang napakaganda po, makita natin na ikaw man ang gumawa nito, yung isa gumawa ng isang bagay, mga kapatid, pareho daw po yung tatanggap ng gantimpala sa Panginoon. Di ba? So, hindi ba napakasarap na ganun? Na yung pastor gagantimpalaan ng Panginoon dahil nandyan ng mga members na naging kabalikat at katuwang sa ministry at ang mga members na nabigyan ng pagkakataon na makipagministeryo din po, pagharap sa Panginoon, tatanggap din po ng gantimpala. So mga kapatid, mga minamahal, it is also good to learn from this chapter the glorious prize. Yung pong pagpapala o gantimpala mula sa Panginoon. And then, be reminded also of the glory and praise of God. Yung pong kalwalhatian, yung pong kapurihan na dapat sa Diyos at sa Diyos natin lagi dapat ibigay. 1 Corinthians chapter 6, verse number 19 and 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and ye are not of your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen? Kaya si Apostol Pablo po, yun yung kanyang kumpiyansa eh. Ang sabi niya, according to the grace given unto me as a wise master builder. And then pagdating sa chapter 15 verse number 10, I think 1 Corinthians chapter 15 verse number 10, but by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Tingnan niyo po kung paano niya ibida ang Diyos. Tingnan niyo po kung paano niya itanyag ang Diyos. Kung paano niya kilalanin ang Panginoon. Mga Kristiyano, mga kamanggagawa, mga tinawag ng Diyos, tatandaan nyo po na dapat ang glory at ang praises sa Panginoon lang. Sa Panginoon at sa Panginoon lang. So kaya, mga kapatid, panahon na para yung antas ng kaisipan natin sa usapang ministeryo umangat. Diba? Panahon na para mag-mature tayo sa gawain ng Panginoon. Paalala po, kahit na napaka-potential po natin na katulad ng Korinto, kung tayo po'y magiging immature, kung tayo po'y hindi magmamature sa usapang ministeryo ng Diyos, magiging problema din po tayo. Kaya nga sabi ko, they are in reality, in consideration, we can say that the Corinthian church is a potential church. But imagine, a potential church became a problem church. Naging problema po eh. Tingnan niyo po sa chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Potential to, pero naging problema. Anong application ito? Pag mayaman ka, dapat asset ka sa ministry. Pagka ikaw ay may magandang kabuhayan, dapat asset ka sa ministry. Kapag ka may talent ka, dapat asset ka sa ministry. Kapag ka skillful ka, dapat asset ka sa ministry. Kapag ka gifted ka, dapat asset ka sa ministry. Kapag ka may pinag-aralan ka, dapat asset ka sa ministry. Kapag ka malakas ka, dapat asset ka sa ministry. Pero ang problema, kung ikaw ay magiging immature, magiging problema ka sa gawain. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1, sa verse number 11. Ang linaw po, For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of house of Chloe, that there are contentions among you. Imagine po, napakaganda sanang pagkakataon dahil maayos po sana eh. Verse number 10 muna, balikan nyo po. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Nakakalungkot po yun. Mayaman ka na nga, dapat naging asset ka, naging problema ka pa. Talented ka na nga, na dapat malaking tulong ka sa gawain, bit-bitin ka pa. Diba? Marunong ka, marami ka sanang po pwedeng magawa, pero dahil immature ka, naging bigat ka sa gawain ng Panginoon. So, yun ang problema po nila. Tingnan niyo po sa Philippians chapter 2. Sa mga local churches, talagang yan ang nakakatakot na kalagayan eh. Sa Philippians chapter 2, tingnan niyo po ang sabi ng unang mga talata. Philippians chapter 2, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Verse 3, paalala, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let it esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Pagkatapos niyan, ipinoint out na po ang dakilang halimbawa ng ating Panginoon. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, beginning verse number 1. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Verse number 2, I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also through Yokefellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Ang idea po sa iglesyang ito, meron pong sinasabi si Pablo, na tila baga, nasa inner core pa naman, mga manggagawa pa naman, pero sila ang meron pong conflict. Pagka ikaw tinawag ng Diyos na manggagawa, dapat help ka sa church. Dapat advantage sa church. Dapat factor sa growth ng church. Dapat asset. Ang malungkot, yung mga pastor minsan, ang inaasikaso, yung conflict ng mga workers. Personality conflict, di ba? Competition, yung mga jealousy, yung mga malice. So, yun po ang nagiging problema eh. So, kaya sabi ko napakahalaga na sa usapang manggagawa ng Panginoon, ang pag-usapan natin mismo, yung ministry ng Panginoon. Dahil kaya tayo manggagawa dahil sa ministeryo. Tama po? Okay? Kaya lang po, sa ministry, kailangan natin ng maturity. So kaya ang tinitle natin, Maturity in God's Ministry. Malaking help po ito. Una, acknowledge the owner. I-establish mo sa mind mo na ang gawaing pinasok natin, hindi atin ito. Hindi ito sa pastor. Ito'y sa Diyos. Acknowledge the owner. Pangalawa, appreciate the opportunity. Magandang attitude na hindi mo ilalagay yung sarili mo na dahil nagsuko ka ng buhay sa gawain, may utang na loob ang Diyos sa iyo. Mali. Utang na loob at pasasalamat natin sa Diyos na kahit tayo ay tayo lamang. Yan lagi ang sinasabi ko. Sapagkat hindi ko talaga maipaliwanag how come na katulad ko gagamitin ng Panginoon. Isang ampas lupa at pobreng gwapo lamang. Di ba? Kita nyo, kumukontra na kaagad ang espiritu nyo. Konting kaligayahan lang ayaw nyo pang pagbigyan. Pagka mga ganun paubrahin nyo na po yun, ano ho? So mga kapatid, appreciate the opportunity. Huwag yung porky nagagamit ka, lalaki ang kalooban mo. Na pati sa pastor minsan magmamalaki ka. Na ang tingin mo kapag hindi mo ginawa, isang bagay ang natutunan ko sa ministry, kahit pastor ka pa, pag nagmalaki ka, hindi ka po pwede, sapagkat kaya ng Diyos, napalitan ka ng mas marami pa. Diba? Kaya kahit ikaw ang pinakamahusay na soloist, kung magiging palalo ka, magsosolo ka talaga sa buhay mo. Oo, soloist ka talaga. Diba? Soloist eh. Dapat mga kapatid, ina-appreciate natin yung bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Yung bang tayo mismo ang nagte-thank you sa Panginoon, Panginoon, salamat binigyan niyo po ako ng pagkakataong magamit. Panginoon, salamat po na talagang inilagay niyo ako doon sa pwedeng makatulong sa pastor na inilagay mo sa... Dapat ganun yung takbo ng isip eh. And then abide with the objective. And the objective is to always give honor
glory, and praises to God. Amen? So, yan po ang mensahe natin. Sa kanino natin may expect yan? Sa isang Kristiyano o manggagawa na may maturity sa usapan ng ministry. Maturity in God's ministry. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa napakahalagang paalala, lalo na po sa usapin ng buhay namin sa ministeryo. Lord, Ikaw na po ang bahala sa salita mong ipinangaral ng iyong lingkod. Ihatid mo po ito sa mga puso na kailangang kausapin. At nawadakilan Diyos ang konbiksyon ng Banal na Espiritu ang makapangyarihang makagawa sa bawat isa. Nawa, na-realize po namin ang importansya ng mensaheng ito, lalo na ngayon, na kami po ay hindi lamang nasa Thanksgiving Sunday, kundi nasa full-time worker Sunday, na iniisip namin ang mga manggagawa na tinawag mo at napakahalaga na napakinggan po namin ang mensaheng ito. May you continue to bless Pastor Emerson Cruz sa kanyang leadership, kasama na po ang kanyang pamilya, at maging ang mga manggagawang tinawag mo sa church na ito, at ang kabuuan po ng gawain dakilang Diyos ng iglesyang ito. Thank you so much. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang bahagi po ng pagtugon ng iyong mga anak sa mensahe. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa,